Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, god, ihudi pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahin kita eh. Sige, sugod, laban, labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. Kakampi ng mga inaapi, totoong sumbungan ng bayan. Kasama mo sa pagkikipaglaban, tunay na hindi ka iiwanan. Natutupo, Mr. Grand Master, idolo ng mga Pilipino. Sa katabangan iyong maasahan, hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad, kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad, malapit, humagupit ang latino ni Rapi Tulfo. Wanted sa radyo, dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaari kabyado. Wanted sa radyo, handang tumulong sa'yo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa ihudi Anong klase yan, sir? Garapalan eh. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin sinin niya katuran. Inyong bigat ipapalitan ng iti sa kanyang pinilupit di mapapaugan yan. Ang ating mga kaibigan, sapatin sa radyo, araw-ay makukumpleto. Servisyo publiko, tapat sa tao, tiwalay sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong, yung mga katulong, stupid, god, taratat, ihudi Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Anong kaklaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malapit, humagupit ang latino ni Rapi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya ipang ko, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig police, sabihin, state dalawa ang of- bobo at gago ron. Police and piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata eh, sir eh. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo, Kernel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Martes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. September 19. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigo mo na mga Bisaya. May hapon sa inyong tanan nagapaminaw ko rin sa Radyo 5 ug nagatanong sa Action TV Channel 41 ug daghang salamat. Especially mga OFW. Mahal na mahal po namin kayo, mga OFW. Samang sulok po kayo ng mundo. Babatiin ko na po kayo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Depende sa time zone. Mabuhay kayong lahat dyan, mga OFW. Okay? Okay. At syempre, sa mga gusto pong magreklamo, punta po kayo dito ha. Wala sa phone, kundi pupunta po kayo dito, kahit representative lang. Kung wala po kayong kamag-anak, punta po kayo dyan, no? Action Center, TV5, Media Ayan. Center, Okay. Reliance Street, Corner, Sheridan, Boni, Mandaluyong City. At syempre, Anong oras yung office? oo, 9 a.m. 9 a.m. hanggang 4. Oo, hanggang 4. Yan. Okay. Sige. Okay, pero sa dami kasi talaga, minsan nagpapakat off tayo ng medyo maaga-aga ng konti. Okay. Oh, At isang buko, ayusin ko muna. sige. Nakikita ko pala Ayusin mo sa muna, TV, Idol. Ayan. At yung ano Baka yung... mamaya isipin nyo yung buko, hindi yan, kasi may mga nagsabi, BMW raw ako eh. Oh, hindi ah. Hindi yan, yan hindi. Gifted nga si Idol kasi ang lago ng buhok niya. Hindi, kasi may mga nagsasabing, Oo. kasi makintab yung buko, yan Yan, hindi Sabi nila yung iba, Sir Rapi, naka-BMW ka ba? Sabi ko, anong BMW? Buhok mo wig? Akala ko Lamborghini. Hindi yung yan, pala hindi buhok yan, na ha? wig. Oo. Oo. Ano yan? Genuine. Genuine Unadulterated yan. Kasi Oo, kung minsan, authentic. makintab yung buhok ko. Pag sa TV pala, sa kasi kislap. healthy nga kasi ang buhok. Oh, di ba? Yan, hindi po wig yan Oo. Okay. Tunay na tunay po yan. At syempre, kung speaking of tunay na tunay, ito lang
lang po ang tunay, genuine, authentic na FB page ni Idol, yung at Raffy Tulfo in Action, sa YouTube, Facebook at Instagram. Isa lang po yan. Okay. Para wag Okay. kayong maligaw. At dito po, hindi kami nagre-require ng ID. Di tulad ni Ay, oo, ano nga bang pangalan? Anong pangalan nun? Melvin, Guillermo Estopin Melvin o Melvin Estopin Guillermo. na nagbuo siya ng grupo at mga membro niya, mga OFW daw, at ina-IDhan niya. Tama. Kung gusto mong tumulong, ba't mo kinakailangan pang, ano to, exclusive club? Pag walang ID, hindi mo tutulungan. Kaya nga. Pag walang ID, itchapuera na. Yan ang sertipikadong para lang manlinlang. Sertifikadong falsifikado. Oo. Oo. Dito po, walang ID rito. Oo. Walang palakasan. Walang paunahan. First come, first serve. Oo, pipila ka talaga. Yes. Punta ho kayo rito. Padala kayo ng representative nyo. Kung hindi kayo makapunta, then, pag nandito yung representative nyo, tutulungan po namin yan. At libre po, libre. Ulit-ulitin natin. Libre po ang binibigyan namin serbisyo publiko rito. Kasi, noong mga nakarang araw, linggo, buwan, nagrereklamo. Oo. Nagpadala daw siya ng pera. Doon sa peke yun. Na fake account na Raffy Tulfo in Action. Hindi Raffy Tulfo in Action, na Raffy Tulfo. Oo. Na ginagamit tayo, tapos yung administrator, manghihingi ng pera. O, itong si Melvin o Guillermo Estopin Melvin o Melvin Guillermo Estopin. Pag nakapagpadala sila ng pera, pupunta rito yung naloko nila, ops, ba't pa ako pipila? Nagbayad na ako sabihin nila. Oh. At marami pa nagreklamo, magkano yung pinaka-latest news? Naloko. Basta yung nakausap ko, 3,500. Meron din atang 4,000. Depende, iba-iba May yun. 20,000 pa nga. Depende ata sa kakayahan nung... Ito lang pong victim. isipin nyo, ang public service na totoo, tunay na public service, libre po yan. Kapag meron pong isang public service dyan, na kung ano pa man yan, sa Facebook, programa, sa TV, sa radyo, na nanghingi ng pera, peke po yan. Huwag niyong patulan. Sertipikadong 101% peke po yan. Ang public service dapat ay libre. Period. Okay. Alright. At ito, maisingit ko lang habang tinatype na yung ating sumbong at aksyon kasi nagmamakaawa siya, Idol, panawagan niya sa kanyang inang OFW. Okay. Ang pangalan ng OFW yung nanay niya ay Merliza de la Fuente Bakiran. Sa Merliza de la Fuente Bakiran. Bakiran. O, Alright. umalis daw kasi last April, Aha. inabandon na sila. Hindi na nila alam kung nasaan. Dalawa silang magkakapatid. Pumunta dyan si Mary Ann Bakiran, PWD. Kaya sabi ko, Kawawa sige, naman. ipapanawagan ko na lang ito. Ma'am, umiiyak nga siya. Inabandon na kami. Baka pwede natin makontak Odette ang POEA para malaman kung saan siya na-deploy. Oo, wala nga silang balita talaga. Hindi, pwede yan. Kung talagang OFW yan, kung yan ay napunta ng ibang bansa, may listahan ang POEA. Oo, pwede, oo. May listahan yung OWA. Sige, pwede Diba? nating ipatrace nga pala to. Matitrace yan. Oo. Basta makuha natin yung buong pangalan at may middle name. Oo, meron naman. Itong Merliza de la Fuente Pa-check natin Bakiran. sa OWA. Oo. And then, Odette, kanina, meron tayo mga inaksyonan sa aksyon sa tanghali. Tama ba ako, Odette? O tama ako o tama ako? Kasi baka makalimutan naman, ito yung problema sa atin eh. Palagi ako nagpapaalala sa lahat ng tao sa buong mundo. Tinatawagan na daw. Ako ang palaging nagpapaalala. Hindi pa daw kasi ready. Yun. Ayun. Okay, sige. Hindi, nangako kasi ako doon kanina Okay. sa aksyon sa tanghali, doon sa dalawang in-action na nating viral sa social media na akyat sa taas. Nag-aabang yung mga yon, nakikinig ngayon. Pag hindi natin sila tinawagan, sabihin sinungaling si Raffy Tulfo. Okay lang sana kung sabihin sinungaling si Odette o si Carol. Wag lang ako. Kasi ako palagi nakaalala. Oh, di ba? Kasi nagiging biloba ka. Okay. Yun. Sige. All the way from Davao del Norte, ang mabisita natin ngayon, si Daryl Tipay and Eva Okay. Gutierrez, para humingi ng tulong na ma-refund or makuha yung kanilang certificate and credentials. Ito ba yung nag-bridging program ata sila, tapos na find out nila na hindi ata accredited sa, accredited sa
Test na ba yun or CHED? Sige po, CHED. Sige, Kilala ko itong isa, nag-assist. Oo Parang nga. namumukhaan ko ito. Correct, oo. Yung namumuro, nakabingo na. Oo, okay. Binggong-bingo na. O, sige po, sir, Ayun, pakikwento po tipay. kay Idol. Oh, naalala ko tuloy yung, hindi, maano ko lang konti. Ang tawagan ng kapatid kong si Bong. At saka yung kanyang misis na si May, tipay. Ano ibig sabihin ng tipay? Ewan ko sa kanilang dalawa. Basta okay. tipay ang tawagan nilang dalawa. Yun ang Ayun. endearment nila. Exactly. Term of endearment nilang mag-asawa. Anyway, anditong dalawang tipay. Hindi pala. Isa lang pala ang tipay. Sorry. Si Sir Daryl Yes, sir. Good afternoon po. at saka si Ma'am Eva Gutierrez. Yes, sir. Mayungod to, sir. Bisaya pa pala. Yes, sir. Dagang salamat sa pag-adto diri. Maujud, sir. Okay. Sige. Sino mauna, sir? Si Sir Daryl? Yes, sir. Si Ma'am? Sir Daryl, ano bang nangyari? Actually, sir, enrolled po kami sa Trece Martires City College. Okay. Under po ng kanilang bridging program. Yung bridging program na po yun is gateway or 1 year leading to BS Accountancy. Okay. Ngayon, affiliated po sila ng Search Review Center ng Davao City po. Sa Davao City po. Yes, sir. So, Okay. bali po yung station namin is sa review center, pero ang pinaasa po nila sa amin, sila ang school mismo ang magbibigay ng credential po sa amin. Pero wala naman. Wala pong binigay. 1 year and 5 months na po ang lumipas, sir. Hanggang ngayon, wala pa po kami natatanggap. Bakit hindi sila accredited? Yun nga po, Yun sir. nga po, sir. Na-confirm po namin sa CHED mismo, sir. From Region 11 at saka Region 4, CHED. Naloko na. Yes, sir. Ito yung presidente po ninyo? Si Franklin Agamata? Yes, Yes, sir. sir. Ng Siya po ano, may-ari sa ng review review center. May-ari mismo. Mr. Franklin Agamata, maayong hapon. Mr. Agamata, sir? Opo. Sir, si Rafi Magandang Tulfo hapon po sa Radyo 5, live po tayo sa Wanted sa Radyo. Sir, andito po yung dalawang nag-graduate sa inyo pong Opo. center. Opo. Napag-alaman nila, kaya pala hindi kayo makapagbigay-bigay ng certificate sapagkat falsipikado ho pala kayo as far as CHED is concerned, hindi pala kayo accredited ng CHED. Tama ho ba o mali kami? Ay, mali po yung salita ng CHED na yon. Mali. Mali po yon. Paano po nasabi niyo mali? Una ho, hindi naman ako nagpapa-accredit sa CHED dahil ako po hindi eskwelahan. Kaya hindi nila ako pwedeng i-charge na ako hindi nila accredited. Yung kumpanya ko, yung training Okay. center ko. Okay. Okay. Siguro ho, ang tinutukoy nila ay yung Trece Martires City College. Ano bang tinutukoy niyo, Sir Daryl? Mismo yung sir, yung Trece Martires City College po. Yes, Trece sir. Martires. Kasi sila po, sila talaga yung, sir, yung my bridging program, yung Trece Martires City College, sir. Okay. Kumbaga, yung review center, sir, is doon lang kami, kumbaga, pumapasok. Parang station lang doon, sir. So, sa Trece Martires College kayo, pumapasok. Yes, sir. Ay, no, sir. Hindi, sa review sir. center Doon sa po. Davao sa review center, sir. Pero yung school na inadapt ng review center is yung Trece talaga, sir. Oh. Kumbaga, Partner school po, sir. yes, sir. Kumbaga, pinaasa nila kami na yung Trece talaga yung mag-release ng lahat ng credentials namin. Yun ang pagkasabi na sa Yes, inyo. sir. Pero itong Trece Martires, ang hindi accredited? Yes, sir. Ng Ng CHED. CHED for the bridging program, sir. Okay. Sir Franklin, Mr. President. Opo. President ng Trece Martires at saka ng Hindi po, search po. Review Search. Center. Okay. Sir, Opo. yung Trece Martires pala ang hindi accredited ng CHED. Ganito po, ang pagkakaintindi ko dyan, yung pong Trece Martires City College ay isang local government college. Okay? At Regardless hindi po po kung kayo yan- po ay local college, kailangan po kayo po ay magkukuha ng accreditation sa CHED. Kukuha sila ng accreditation sa CHED kung kukuha sila ng funding Nang? mula sa CHED. Funding po, funding. Support. Financial support o ano ba mang support. Sir, Sa CHED lahat po. po ng eskwelahan, Yes. higher education na mga school, kailangan po may accreditation sa CHED. Hindi po totoo yun. Una po, ang CHED ay Tawagan hindi natin yung CHED. nag-accredit. Tawagan natin yung CHED. Sige po, para Opo, makaliwanagan. opo. Maaari pong Opo, mali ako, opo. sir, ano? I stand Opo, corrected if I'm wrong. Pero Hindi po, alamin pag-usapan natin. po, pag-usapan So ang po. sinasabi niyo po, sir, ang kailangan ng kumuha ng accreditation sa CHED ay yung mga eskwelahan na kumukuha ng pondo. Private college po, papangunahin private higher educational institution.
Okay, itong Pangalawa Quezon po, Martirez City pangalawa College po. ay public. Local. Government college po yan. Okay. Pangalawa po, ang CHED po ay hindi talaga nag-accredit. Nagbibigay lang po yan ng recognition sa mga private higher educational institution. Iba po yung ibig sabihin. Pero nun. dapat sumusunod kayo sa guidelines ng CHED. Sumunod po ang 13 Martires. Nakita ko po yung kanilang mga papel saka mga Okay, so kung gano'n po sir, pakikipag-coordinate. bakit sir hindi nyo nabibigyan sila ng certificate? Binigyan po sila ng certificate ng una. Ano po, yung 13 Martires po ha, ang sinasabi ko na nakita ko po kasi yung mga binigay. Ang problema po, nung magte-take na sila ng board exam, hindi po yan in-honor ng Professional Regulation Commission. Dahil? Dahil ang sabi ng PRC, kino-coordinate daw nila sa CHED at nagsumbong sa kanila ang CHED na itong mga taga 13 Martires City College ay huwag papag-examine sa CPA board exam. O kaya nga, kaya Dahil- nga sinasabi ng CHED, wag silang pag-examine sapagkat hindi kayo sila recognized ng accredited. CHED. Yes, sir. Yun, tama pa yung salitang recognize. Yung Kaya nga kiniklaim po. nila, di po, yung kiniklaim nila na hindi Tawagan recognized yung ng CHED, CHED. Odette and Carol, for the end time. I need Apo. CHED. I need CHED. I don't need the mayor's Apo. office. I need CHED. Mm. Okay, sorry sir. Sorry. Opo. Okay. Pwede po akong magtuloy. Sige po sir. Apo. Yun po kasi, tama yung recognition ng CHED sa private higher educational institution. Okay. Pero yun hong nasa mga laws governing education, Hindi nga yung sir, sorry sir, I have recognition. to cut you off Po. kasi medyo Sige you're po. beating around the bush. Pinaikot-ikot niyo po akong usapin. Sandali lang sir, ito, Sige. isi-shortcut ko. Sige po. Sige Okay. po. Ang mga tao o mga estudyante ninyo, eventually, kailangan po nila kukuha po ng certificate na sila for, halimbawa, accountancy, kung ano pa man po yung kurso, Opo. di ba? Sa Opo. professional regulation, Opo. mag-exam sila. Sasabihin nga ng professional regulation, Na hindi po talaga commission, valid yung na ano. hindi kayo pwede mag-exam Yes, sir. sapagkat Mm. ayaw ng CHED. So useless Opo. po yung pag-aaral nila sa inyo kung ganon. Yes, sir. Kasi hindi pala ganito. sila pwedeng, hindi pala sila i-honor ng PRC, hindi sila pag-examine ng PRC. Isa pa po, sir. Ang nangyari po dyan, hindi sila tinayuan ng presidente ng TMCC. Hanggang ngayon, hindi sila nire-represent Hindi sa sir, PRC. hindi At sir. para Kasi sabihin niya, yung CHED po mismo ang nagsasabi, dinidiktahan ng CHED ang PRC na PRC, huwag nyo pa-examinin mga yan sapagkat hindi namin ino-honor, ni-recognize yung 13 Martires. In this case, then useless. Bakit pa mag-aral ang mga estudyante dyan ng kung anong kurso? Anong kurso halimbawa? BS Accountancy. Or Accountancy. BS Accountancy, Oo. pag nag-graduate dyan, hindi rin pala sila mabibigyan ng lisensya sapagkat they're not allowed to take the PRC exam. Yes, sir. So why Opo. would people, sandali lang sir, so bakit ang mga estudyante mag-i-enroll dyan sa inyo for accountancy na in the end, hindi pala sila magiging accountant sapagkat hindi sila papayagang makakuha ng licensure exam ng PRC dahil Opo. sinabihan ng CHED. Opo. Yun Nag-guess nga mo, sir? po Opo, malinaw po sa akin yun. Yun nga po malaking doon, suliranin doon. Kasi silang dalawa nag-uusap. Yung CHED ang nagsabi sa PRC, ang PRC ang nagsabing pinakinggan namin ng CHED. Mulat-mula pa, ni hindi man lang nila kinausap ang TMCC, mulat-mula pa, kung tama yung sinasabi nilang dalawa. Bigla na lang nilang kinatay doon sa bandang dulo. Kaya nga sir, yung problema niyo po yan sir sa TMC, ano ba yung sinasabi niyo? TMCC. TMCC. Yes. Ang sa mga estudyante, sir, dapat makakuha sila ng exam. Yes, sir. Now, in Tama po, this tama case, po. sana, sir, you should be honest enough, yung school ninyo, maglagay kayo ng mga abiso pagdating na enrollment time na kung kayo kumukuha ng accountancy, sa ngayon, hindi ino-honor ng PRC, ng Professional Regulation Commission, yung pagtuturo namin dito, baka hindi kayo makakuha ng exam. Dahil kapag nilagay niyo po yung mga abiso na yan sa inyong mga eskwelahan, I'm very sure wala akong mag-enroll. Hindi kayo makakuha ng enrollees. Hindi ko ginawa ko yun kasi 2 taon lang ang kontrata ko sa trade ng 13 Martires. Sila Hindi, ko dapat kaya na nga, sir, magsabi noon. dahil kung kayo po sir ay naging honest, naging transparent kayo, at sinabi niyo po yan na ang lahat, ang kurso na ino-open namin dito, hindi guarantee na kayo ay makakakuha ng lisensya sa PRC sapagkat hindi kayo pag-examine because CHED would not allow you to take an exam from PRC.
kung ginawa niyo pong abisong yan sa mga enrollees, nagbigay ka ng ganung abiso, wala sanang naloko, wala sanang problema, at hindi kayo makakuha ng enrollees. Teka, Ngayon, sir, sabi pwede niyo may kong- problema pwede kayo sa kong TMCC tumingin. kasi hindi kayo nag-usap kung kanino-kanino kayo may problema. Problema niyo na yun, sir. Kasi Huda magdemandahan kayo, go ahead. Pero dapat itong mga estudyante hindi madamay po sa mga gusot niyo dyan. Okay na ho. Pwede ho ba ako? Sige po. Una ho, nag-usapan yung honesty. Sige po. Yung sinasabi ng mga CHED, marami silang sinasabing hindi honesty o walang honesty. At yan po nga, ang nagiging sagabal, nagiging usapin yan. Hindi, So, sir. Sorry, para sir, maging talaga, sir. Sorry honest, talaga, malaman sir. ko sino talagang honest. Sorry talaga, sir. Sabihin na natin may galit kayo sa CHED. Sabihin niyo, okay, karapatan niyo po para magbuga ng sama na loob sa CHED. Sabihin niyo yung CHED na sinungaling, yung CHED loko-loko, lahat na po. You call names. Okay. Apo. Whatever kind of name na pwede mong itawag dyan sa CHED as far as you are concerned. Pero still, hindi pa rin mawawala the fact na itong mga estudyante ninyo hindi makakuha ng lisensya sa PRC. Yun lang po yun, sir, eh. Nung pumirma po ang presidente ng 13 Martires ng kontrata, kinausap ang mga estudyante dito mismo sa Davao. Sila noong mga panahong yun ay nakakapagpa-exam na ng education tsaka criminology. Ibig sabihin, yung mga nire-release nilang transcript of records ay kinukuha, tinatanggap ng PRC at yung mga bata ay nagiging license holder na. Yung presidente, nung panahon na yon, nung nag-uusap kami at kaharap ang mga bata, wala siyang hinagap na may makikialam na mga taga-CHED at pipigilan sila sa ginagawa nilang educational activity na ito, na ako nga po yung na-engage. Kaya during that time, walang nag-aakala na yung mga tao ay maapektuhan, yung mga estudyante mismo po ay Kaya nga, maapektuhan. sir, may away kayo ng CHED. Maliwanag yan sa amin. Pero, sir, apparently. dapat yung away nyo sa CHED, hindi sana maantala o mapirwisyo itong mga estudyante ninyo. Sir, yun ang pinupoint out ko. Attorney Marco Domingo, Legal CHED, Central Office. Attorney, magandang tanghali po. Magandang hapon po, Attorney. So, Attorney? Yes, sir. Attorney? Yes po. Hello po? Yes, sir. Okay. Paano na natin ma-resolve itong problema sa 13 Martires City College? Na kung saan, Attorney, sinasabihan nyo pala ang PRC na huwag pa-examine yung mga estudyante dito na nag-graduate ng accountancy. Yes, sir. O, paano natin ma-resolve ito? Sir, CHED, nanalo na po kami sa case no po in Manila and Davao. Ano po? Nanalo na po kami dyan, yung CHED versus TMCCN. Okay. Search Review Center. What do you mean nanalo na po kayo? Nagkaroon po ng court case yan because yung students could not take the PRC except the accounting. Ah, So, actually, kinasuhan din nila yung PRC in Manila and talo rin sila doon. Sabi ng since walang approval yan ng CHED, the students have to retake po yung accounting program. okay. Sir, paiksin natin. So, nanalo na kayo. Okay, thank you. Sa paliwanag na yan. So, paano naman po itong mga estudyante ngayon, sir? Actually, in the decision in the Manila case po, meron statement ang judge doon that the students, impliedly sinabi ng judge, can go after those responsible for yung panloloko nga ho. Can go after. What does that mean, can go after? Meaning, po, Demanda yes, nila yung 13 Martires. Yes po. And maybe the other party ho, kasama na nila. Aha, and the other Yun po ang party. ibig sabihin, yes. Okay. Maliwanag. Sandali lang, Attorney. Maliwanag po. Okay. Sir Daryl, Ma'am Eva. Yes, sir. Ayun pala, may court decision na nakalagay doon dahil nanalo yung CHED sa demanda, nagdemanda ron TMCC Yes. at nanalo yung CHED at sabi daw doon sa korte, karapatan ninyo na habulin ang 13 Martires. Kasuhan ang 13 Martires. Tama ba ang pagkaintindi ko, Attorney? Without mentioning the names, ang sabi doon po, Without mentioning name. karapatan nilang habulin yung parang responsible parties. Okay. In this case, the responsible party is TMCC. Sir, pasensya but I cannot... Okay, pero hindi, okay sir. Kasi ito yung pinag-usapan namin, 13 Martires, ito yung pinunta nila sa amin. So I can mention the name because I'm also talking to 13 Martires. I'm trying to get their side para naman magkaroon ng transparency dito sa ngalan ng patas na pamamahayag. Di po ba? Yes, sir. And siguro, sir, the side of search can be also considered yung... Alright. So, Sir Daryl, Ma'am Eva, Yes, sir. ang request nyo lang dito ay magsampa ng kaso or go after TMCC. Okay, ngayon, kausapin natin yung TMCC, si Mr. Agamata. Sir.
Po. Willing ho ba kayo makipag-ayos na lang dito sa inyong mga estudyante? Kaysa naman magkadimandahan pa? Diliwanagin ko po muna, hindi po ako PMCC, search po ako. Ako po yung review and training center na in-engage ng PMCC. Okay, At sandali hindi lang po. ako kasama sa PMCC. Sandali lang po. Miss Marina Castillo, City Admin, Trece Martires, Cavite. Magandang hapon po. Ano ba yan? Ako napasalang kay Felix Tamapi. Hello po. Yes po. Paano ho natin ma-resolve itong problema ng mga estudyante laban po sa Trece Martires City College? Ganito po, sir. We are willing to help, but as of today, considering na ako ay city administrator, very much different sa trabaho po ng ating city college. Ito atin lang na ang city college under ng local government unit. We will try to help. We will help. You will help? Kaya lang po, sa ngayon po, Okay. ay Okay. kararating pa lang sa amin po, no, tulad po nung kausap ko estudyante kahapon, we will help, but siyempre po kahapon ko. Okay, sige ma'am, humaba na tayo. So in short ma'am, you're willing to help. Hingin ko na lang po ay, kung gusto niyo po, bigyan niyo ako ng number ninyo, and then i-update ko kayo kung ano yung nangyayari. Ganito na lang pong gagawin namin. Sasamahan po namin itong mga estudyante dyan sa inyong tanggapan at marami pa po sila. Hindi lang po ito dalawa. Yes, Yes, sir. sir. Okay, lahat po sila. Please lang po, hindi po sa City Hall ho, sa City College po. Sa City College? This is a different office. Okay, sige po. Doon na lang po Or the City magkaharap-harap. College standard. Opo. And then, actually, pinag-uusapan na po yan ng Presidente and then ng aming legal officer. Okay, sige sir. Ma'am. So ma'am, schedule po natin within this week. Darating po kami dyan. Kasama po yung mga complainant. I will be sure, sir. Definite by next week, meron po kaming the Bigyan seminar. Lahat ng department heads together. Ano, with the next week na lang po. Next week. Next week po. O sige, next week ma'am. I-arrange po namin next week. Next week po. Hindi po next week. Ano pa? Kasi next week kasi hindi po next week dahil Consider. meron po kaming seminar 1 week po yun, hectic seminar. Next week. Hindi next week, kundi next month na ito, ibig sabihin. Yes po, kasi may seminar po kami lahat. Okay, sige po. Pero, okay, kaya nga po, ma'am, okay lang po siguro sa mga estudyante mag-antay kahit na next week yan, as long as mabibigyan ng solusyon ang kanilang hinaing. As long na meron na kaming ginagawang move at action plan. Para, Ang importante po ay pag sila ay may inilahat silang problema at meron din siguro pong equivalent na solusyon ang City College. okay. When you say equivalent solution, ito po ay solusyon para naman mapagaan yung sama ng loob ng mga estudyante sa eskwelahan. Tama? Yes po. So Okay. definitely po, may clarification kung bakit ganyan, kung ano po yung mga... Ma'am, hindi lang po clarification. Kasi kahit na sino pwede magbigay ng clarification eh. Ang importante, kasi po ngayon masama ang loob nila dahil feeling nila sila po'y naloko na isahan, sana ma'am, mabura yung mga sama ng loob nilang yan, mabigyan ng solusyon ang kanilang problema. Tama? Yan po ang sinasabi nyo katapat na solusyon. Basta po yan ay makakarating sa presidente ng City College at saka ng legal officer namin. So, tutulong po kayo para ma-resolve po yung problema, Yes magkaroon po ng po. solusyon. Actually, umuupo po ako with them. Okay. Sige Pag-aaralan po. po namin yan. Pag-aralan niyo po. Kasi Para ma'am, magdawaan ng solusyon. kaya ma'am, sabi niyo kasi next week, willing sila mag-antay. Kahit na po next week yan, as long as meron mangyari. Kasi kung mag-antay nga sila next week, tapos pagdating nila doon, puro sat-sat lang. Kaya nga po, nire-request ko sa inyo, bigyan po ninyo ako ng number ninyo. In case na meron na kaming pwedeng i-update sa inyo, tatawag po ako sa inyo. Hindi po. Wag niyo po kami update. Ang i-update niyo po, yung mga complainant. Bibigay po namin yung number ng mga complainant. Meron po ako number ng dalawang estudyante. Kausap ko na po. Okay, sige po. Iwan ko po sa akin yung pangalan nila. Alright. and their So numbers. next week, ma'am, Kahapon. sasamahan po namin sila. Tama? Sige po. Okay. But sa City College po yan ho. We are talking of City College, not local government. City College. Pero po, i-involve na rin po namin yung mayor's office. Wala pong problema. Okay. Sige. Ganito pong gawin natin, sir, ma'am. Yes, sir. Diretso na rin tayo sa mayor's office. I-involve na rin po natin dito si mayor kasi under to sa mayor's office. Yes, sir. Tapos itong si Miss Marina Castillo. Tapos itong
Search Review Center. Mag-usap-usap tayong lahat doon. Minus ang CHED kasi yung CHED labas na rito. Yes, sir. Alright? Magkakaroon tayo ng solusyon ito. Yes, sir. Next week. Okay? Yes, sir. Salamat Yes, po sa sir. inyong dalawa. Salamat, Thank you, sir. Okay. Mr. Frank Lagamata, sir? Po. Sir, inaanyayahan po namin kayo next week, doon na lang po sa TMCC, mag-usap-usap para maayos po itong problema. Ano po? Napakaganda po. Marami po salamat na alala niyo po ang aming parte. Opo. Salamat po, Mr. Lagamata, sir. Thank you po, Sir Tulfo. Thank you po. Mabuhay po kayo. Thank you po. At Miss Marina Castillo, next week po, ano po? Okay, Yes po, Sir salamat po. Tulfo. Okay. Attorney Marco Domingo, salamat po sa time na binigyan nyo sa amin sa CHED. Okay, sir. Thank you. Thank you. Maayos po natin to next Sige, week. sige po, Okay? sir. Thank you po. Thank you po. Alright, at kami po ay magbabalik. Ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa lahat ng mga leading supermarkets nationwide. Hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Bittergo na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Para naman sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goatweed extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang organic acai berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic acai berry, all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic acai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:37 ng hapon. May magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa, at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For increased caller text, Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor.
Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon, news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras, 2:39 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Hindi nakakuha ng certification mula sa DBS Singapore si Senador Trillanes. Pinatawag siya ng manager sa loob ng opisina nito para kausapin. Hindi pinayagan ng media na sumama. Sabi ni Trillanes, paliwanag sa kanya ng manager dahil hindi siya kliyente ng bangko ay hindi siya maaaring mabigyan ng certification. Bago yan, humingi rin nag-verify si Trillanes sa isang teller ng DBS sa Alexandra Retail Center sa Singapore at sinabi nito na wala silang nakikitang existing account ng senador sa nasabing bangko. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Duterte kamakailan na may bank deposit na 193,000 si Trillanes sa DBS Singapore. Naglabas ng account number ang Pangulo. Maging ito ay pinacheck ni Trillanes sa bangko pero ayon sa teller ay hindi ito nag-e-exist. Susunod na pupunta si Trillanes ngayon sa isang HSBC branch sa Singapore. Sa kaugnay na balita, nanindigan ng Malacanang na verified ang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na bank account ni Senador Antonio Trillanes IV sa Singapore Bank. Tugon ito ng Malacanang sa pahayag ni Trillanes na base sa verification ng bank teller, hindi nag-e-exist ang bank account. Una rito, sinabi ng Pangulo na isinara na noong Biyernes ang bank account ni Trillanes sa Zurich at Singapore banks. Ang US bank account number 927-519-921320 sa Zurich ay naglalaman umano ng $75,000 o 3 million pesos, 801,385. Ang DBS account number 178-000-296-012 naman sa Singapore ay may laman na 193,000. Nakapangalan umano ang accounts kay Antonio F. Trillanes. Ang kompletong pangalan ng senador ay Antonio Fuentes Trillanes IV. Philippine Standard Time, 2:41 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita. Aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS.
Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas for prostate health. Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener
ang paboritong air freshener ng bayan, Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil, at ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. Okay. Andito si Melvin Estopin Guillermo. Pinayagan natin siyang pumunta rito. Kusa siyang pumunta. Pinayagan natin na umupo dahil meron daw siya papaliwanag, meron daw siyang pasabog. Sige, interesado ako dun sa pasabog niya. Dahil kung hindi, sabi ko, ngungud-gud ko yung mukha niya sa carpet. Hindi po ako nagbibiro. Mainit po talagang ulo ko sa inyo, sa totoo lang. Pero dahil sinabi mo dun sa staff sa baba, kaya kita pinakyat dahil meron ka raw pasabog. Lilinisin mo yung pangalan mo. Interesado ako dun sa pasabog. Ano yung pasabog mo? Si Mr. Melvin Estopin Guillermo, ilang araw ko na po binabatikos to. Actually, last week pa, siya po yung creator ng Friends Who Help OFW and Others Organization in Action na nagagamit po yung pangalan ko. Sige, ano maipapaliwanag mo? Ano yung pasabog na sinasabi mo, Melvin? Wala na po, sir. Good afternoon po. Unang-una po, ako po rin nagulat po, sir. Kasi kakauwi ko lang po nung Friday. Oy, papa-offload sana kita talaga. Hindi ako nagbibiro. Kumukontak na ako ng pwede kong kontakin para ma-offload ka. Hindi ka na makakapag-abroad. Anyway, sige, diretso na tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ano yung, bakit mo ginagamit yung pangalan ko at magpapa-ID ka pa sa mga miyembro mo? Sa ID po. Na Friends Who Help OFWs and Others Organization. Wala po kung sa ID na yan po. Sure po yan. Hindi po ako nagpapabayad po. Saka po yung, meron po akong mga nag-complain din po sa akin na about dyan sa nagbabayad. Ngayon, pinakita po sa akin kung sino yung tao na gumagamit ng name ko po. Pati po sa inyo. Sino yung name na yun? Nito po sa akin ngayon. Anong pangalan? Bigay mo. Pero, bago ang lahat, habang hinahanap mo yung pangalan yan, sino ang creator ng Friends Who Help OFWs and Others? Di ba ikaw? Iba po yung sa akin. Ano yung Iba sa'yo? po yung itong gumagamit po yung pangalan ko sa kabilang group po. Hindi, ano nga yung grupong binuo mo? Kasi nandun yung picture mo, nandun yung picture ko. Friends for about for Rapid Tulpo po. Kaya nga, wala kang pahintulo sa akin. So bakit mo ginamit yung picture ito ko? po yun, sir. Bago ko po yung una po binuo yun, kasi po, nagano po ako sa page po ninyo, nag-inform po ako doon na kung pwede po, akong magawa ng mga ganong page. Nag-inform ka sa page ko? Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot? Ang sumagot po doon, wala pong sumagot. Machine lang pong sumagot. Ano sabi ng machine? Kailangan po daw representative dito. Sabi ko, Exactly. Hindi, kasi nakalagay sa machine, kung meron kang meron kang gustong ilapit, pumunta ka in person. Kung wala kang, hindi ka makapunta, padalang representative. So, yun ang sinagot sa'yo. So, akala mo, pinapayagan ka na magbuo ng grupo, na gamitin pangalan ko, mali ka doon. Yun mali po ko doon talaga. Namin ko po yun. Ang ganito po nangyari, kasi po, dumami po naging members, humingi na po ng tulong. Kaya nga, dumami yung member mo, dahil ginamit mo yung pangalan ko. Kung wala yung pangalan ko, baka wala ka pang 100 ngayon. Kaya po, nagamit mo yung pangalan ko, nagamit mo yung mga OFW pero natin. Pero ganito po nangyari, sir. Tinanggal ko na po yung pangalan niya sa picture niya po. Pero yung paggawa ng ID, matanggal na po yan, sir. Hindi. Hindi ko kilala tong Kroyen. Basahin niyo po, nandiyan po lahat po ng mga... Hindi ko kilala tong Kroyen. For all we know, baka gawa-gawa mo lang, baka kasabot mo rin to. Itong gagawin natin, Melvin. Sige po. I-delete mo na itong grupo mo. Kasi nanluloko ka sa mga OFW eh. Sabihin na natin, tanggalin mo na yung pangalan ko. Pero ang advice ko sa iho, niluloko mo yung mga OFW eh. Ano magagawa mong tulong sa mga OFW? Tanungin kita. Andito ka rin lang. So sabi mo, nag-create ka ng grupo para tumulong sa mga OFW. Yun ang pakay mo. Paano mo matutulungan yung mga OFW? How? Kasi po, ganito po, meron po Hindi nga, diretso yung tanong. Paano mo matutulungan yung mga OFW? Una po, sa payo po. Payo? Opo, kasi may po kayong mga numbers sa mga embassy, saka sa polo po, na pwede lang malapitan po. So hanggang payo ka lang? Opo, hanggang payo lang po ako. So hindi ka makakabigay ng solusyon sa mga OFW. So you're giving them false hope. Yung, come on, yung payo, hindi. Yung pagbibigay ng mga number ng mga polo, alam na ng mga OFW natin yan. Ginagawa mo ignorante yung mga OFW natin. Hindi, Melvin. Yung mga OFW natin, they're not ignorant, okay? Alam nilang number sa polo. Alam nilang number ng OWA. Alam nilang number ng POA. They know that. Hindi naman mga bobo yung mga OFW natin. Hindi sila makakarating na ibang bansa kung bobo sila. Ikaw naman. Hindi sila makakalikom ng pera, pambayad sa agency para makapunta ng
abroad kung bobo sila. Yung sinasabi mong payo, alam na nila yan. Opo, tama, Ang ganito po. mga OFW, hindi nila kailangan payo, ang kailangan nilang action. Opo, ganito Na po. kapag may problema sila doon sa abroad, mapapauwi mo sila tulad na ginagawa ng programa. Nagets mo? Yung payo, lawa yung sinasabi mo. Yan yung mga ginagamit ng mga manduloko. Nagets mo? Opo. Oh. Opo, sir, pagkita ko po. Meron po akong sir, tumutulong sa akin, attorney. Ano po? May tumutulong po sa Tumutulong akin. daw sa kanya. I don't fucking care. Kung may tumutulong sa inyo, attorney, ang sinasabi ko rito, you're giving the OFWs false hope na sabi mo sa yung grupo dito na ikaw ay tutulong sa kanila na when in fact, wala ka naman talaga maibibigay na tulong kung hindi panluloko lang. Sandali lang, sir. Hindi nga eh. Sinabi mo na nga sa akin kanina, di ba? Bumibigay ka ng payo. Hindi yan ang kailangan ng OFW. Alam na nga nila yung mga pinapayo mo. Alam ko po. Ang gusto ng mga OFW, action. Meron na po kami napauwi. Nang walang bayad po. Sir, ni Melvin, nanluloko ka. Ay, true po, sir. True. Hindi nga, hindi. Hindi ka po. Hindi, ang ayoko, unang-una, May mga files ginagamit po ako, mo yung pangalan ko, kaya ka nagkaroon ng ganitong karaming membro dahil sumakay ka sa pangalan ko. Opo, alam ko po yan, sir. Kaya nga, therefore, kung ako ikaw, i-delete mo yung itong page mo, Opo. dahil wala akong kinalaman dito, kaya ka nakalikom ng ganitong karaming member dahil sumakay ka sa pangalan ko. Alam ko Kung po hindi yan. dahil sa pangalan ko, hindi ka nagkaroon ng ganitong karaming miyembro, na-guess mo? Opo, sir. Alam Oh. ko po yun, sir. Di ba? Opo, sir. Nagamit mo yung pangalan Opo. ko. Pero sa tungkol po sa pera, wala po talaga akong kalaman. It doesn't fucking matter Ginamit po kung kasi yung nagpera pangalan na mera ka o hindi, ginamit mo yung pangalan ko na wala kang pahintulot. Sabi mo nga, nag-PM ka o nag-comment ka, nag-PM ka sa amin at may sumagot na machine na pumunta ka rito. Eh, nasa abroad po kasi ako. Kahit na nasa abroad ka. So wala namang sinabi doon sa machine, sige, gamitin mo yung pangalan ni Sir o ni Rapi Tulfo. Wala, di ba? Yun po mali ko talaga, sir. Talagang sobrang mo mali. So dahil mali ka, anong gagawin mo? Sige, tutigil ko na po yun, sir. Itigil mo Opo. na. Opo. Okay? Promise po yan, sir. Kasi alam mo, Melvin, itong mga OFW natin, tad-tad na sila sa mga pang-api. Alam ko po yan, sir. Di ba? Kasi, opo, Unang-una, po ako. dito pa lang sa Pilipinas, umuutang sila, pinagsamantalan sila, pinautang sila ng 5-6, tinutubuan ng sobra-sobrang tubo. Tapos, pagdating sa agency, gagaguhin sila ng agency. Peperahan lang sila. Pagdating doon, magmumukha silang tanga. Kakawawain sila ng mga, alam mo ito, dahil OFW ka, Yes, sir. ng kanilang mga amo, Alam ibibenta ko po yan, sila. sir. So, 3 pang-api na. Papasukan mo ngayon pang-apat, aapihin mo sila, lulukuhin mo sila, bibigyan mo sila ng false hope. Hindi na po, sir. Yan. Don't give them false hope. Bakit makatotohanan ka? OFW ka rin, di ba? Yes, sir. Alam ko po yun, sir. Huwag mo nang dagdagan yung kanilang sama ng loob. Sobrang sama ng loob na nila ngayon, ang kailangan nila, mapawi man lang yung kanilang sama ng loob sa pamagitan ng bigyan mo silang tunay na aksyon. Yung sinasabi mong payo, sinasabi mong abogado. Kalokohan yan. Okay? Now, itigil mo na itong kalokohan mo. Yes, sir. Dahil kapag hindi mo tinitigil, ititigil to, I assure you, ipapa-offload kita. Okay, alam ko po yun, sir. Ipapa-offload kita dyan sa immigration. Yes, sir. Magugulat ka na lang, hindi ka pasasakin. Okay? Ako, tumutulong ako sa mga napapa-offload. Ngayon, babaliktarin ko. Ikaw, ipapa-offload ko. Hindi ka makakasakay. Kapag hindi mo tinigil to. Buti nga, pumunta ka rito. Opo, Yung kasi- pagpunta mo rito, sign na ikaw napapakumbaba Opo. na para ayusin mo yung problema sa amin. Then, go ahead, ayusin mo. Ayusin Diba? ko po talaga. Kasi lalo yung pangalan ko po, family ko po. Ayusin. Walang, yung pangalan mo, zero, walang value. Alam mo ko sa pera, sentimo yung pangalan mo. Hindi ako nagbibiro. Sentimo, sino ka ba? Who the fuck is Melvin Estufin Guillermo? You're nobody. You're nothing. Sumakay ka lang sa pangalan ko, kaya ka nakilala ng 100,000 na members mo because of my name. Ako may pangalan pinoprotektahan. Yung programa ko, yung Rafi Tulfo, ang may pangalan. Ikaw, wala. Tae ka. Opo. Nagets mo? Eh, kaso bakit... Kaya nga ginamit yung sinasabi mo na pangalan ko? pinoprotektahan mo yung pangalan mo, linis mo yung pangalan mo. Wala kang linisin dahil dati pa, walang-wala ka. Alam ko Okay? po yun. You're nothing. You're nobody. Nagkaroon ka ng ganitong karaming membro because you use my fucking name. Ang Diba? ano ko pala, kung sino po yung gumagamit ng pangalan ko, yun lang po ang magsumak. Huwag ka nang magkukunyari pa. Walang gumagamit ng pangalan mo. Huwag mo akong gawin Meron bobo. Sa tingin mo, tingnan mo yung mata ko. Look at me, eye to eye. meron po. Sa tingin mo bobo ako?
Ikaw ang bobo kasi kaya ka pumunta rito dahil ina-admit mo, mas matalino ako sa'yo. Dahil kung mas matalino ka sa akin, wala ka dito ngayon. Ikaw ang bobo. Huwag mo akong gawing bobo na sinasabi mo ngayon, walang kasalanan, may gumagamit sa pangalan mo. Ikaw yung gumagamit sa pangalan mo para magamit ako. Hindi po. Ikaw naman. May ebidensya po ako, sir. Wala. Yung ebidensya mo yan, gawa-gawa mo lang yan. Huwag na tayo Marami po mga Hindi. pagpatunay. Ikaw yan, ikaw itong si Melvin, tapos ngayon gumawa ka ng isang tao, ghost person, na sinasabi mo ginagamit ka, ikaw rin yon. Wag na tayo maglukuhan, Melvin. Sir, hindi po, I am not stupid. Melvin, hindi ako stupido. Hindi ako bobo. Kasi kung bobo at stupido ako, wala na sana ako natutulong ang mga tao. Kaya ako nakakatulong ng mga tao, kaya ako nakakapag-aksyon ng mga problema nilapit sa amin dito, dahil meron naman akong talino. Alam ko po. At ayoko, yung talino kong ito, iniinsulto ng isang stupidong tulad mo. Nagets mo? Po, sir. Kaya nga, please lang, parang awa mo na sarili mo, huwag ka na magpalusot pa na may gumagamit sa pangalan mo. Walang gumagamit sa pangalan mo. Ikaw ang gumagamit sa pangalan ko. Kaya, Melvin, itigil mo ito. Itigil mo. Huwag mong lukuhin yung mga OFW natin. OFW ka rin pala. Saan ka sa Saudi po. Anong trabaho mo dun? Cook po. O, kita mo yan? Sa sa disyerto po ako sa O, kita Saudi mo yan? province, kaya mahirap. Naloko rin po ako ng agency ko. Kaya nga, itigil mo na yan. Alam ko po yung hirap po. Alam ko yung hirap ng OFW po. I-delete mo na itong grupo mo. Apo. Kasi, pag hindi mo ito dinilit, talagang maliwanag sa sikat ng araw na meron kang pakay. At kung ano yung pakay na yon, ikaw lang nakakaalam. Pero ako meron akong hula. Yun ay para mamera ka. Kung wala ka talagang intensyon na masama, i-delete mo because wala ka naman talagang kakayahan na tumulong sa mga OFW. You don't have that capability. You don't. Ang kakayahan mo lang ay manggamit ng pangalan ni Raffy Tulfo. Yun ang kakayahan mo. Kaya ka naka-build up ng ganito karaming miyembro. Kawawa naman yung mga miyembro mo. Kawawa. Di ba? Umaasa. Ito mga members na ito, umaasa sila dahil akala nila meron akong pahintulot. Kasi nandun nga yung picture ko. Tapos ikaw president, tapos ano ako? Naglagay ka pa ng mga officer. O, nagpapa-ID ka pa. Para saan yung ID? Yung ID ko para sa Facebook lang po yun. Kaya bakit kinakailan nila mag-ID? Kasi po yung sila, gusto nila para maging member sila, maging malaman na member sila. Ano nga benepisyo makukuha kung maging member? Kasi po marami pong klaseng Hindi nga, kaya nga bakit? Kasi kung Wala talagang po. gusto mong tumulong, tingnan mo ako. Walang member dito. Lahat pwedeng pumunta. Anong member? Fuck shit membership na yan. Dito walang member. Yung pag may member mo, doon pa nala agad, may nakikita na akong masamang balakin. Melvin, salamat naman sa pagpunta mo rito para sa kapakanan mo. Yes, sir. Itigil mo na ito. Dahil kapag hindi mo tinigil to, I promise you, may kalalagyan ka. Dahil ayaw na ayaw ko, itong mga OFW na tinutulungan namin, itong OFW na talagang pinaglalaanan namin ng time, dahil alam namin sila ay aping-aping grupo. Na niloloko ng mga agency at ng mga Arabo, then ikaw, kapwa OFW, ang loloko lang sa kanila. Tutugisin kita, habulin kita. Promise ko yan. Ang una ko ang gagawin sana, kung hindi ka pumunta rito, ipapa-offload kita. Magugulat ka na lang, hindi ka nakapasok sa aeroplano. That I promise you. Kung paano ko gagawin, hindi ko sabihin sa'yo. Kung itigil mo, then, sige, papayagan kita pumunta nung sa Saudi ulit para naman ay makapagtrabaho ka para sa pamilya mo. Okay? Okay po. So, kailan mo ititigil to? Ngayon po binago na po nila. Kaya ngayon po, tinanggal ko na po lahat ng mga staff doon. Tanggalin mo rin mga staff na yan. Kasi hindi namin authorize yung staff nyo. Diba? And then, i-delete mo na itong grupo mo. Kasi kawawa naman itong mga OFW, itong mga members mo. Walang kaalam-alam, walang kamuang-muang. So, i-delete mo na ito. Okay. Kung ganon, then,
Magkaibigan tayo. Yes, sir. Actually, idol po kayo, sir. Thank you. Kapag hindi mo dinilit, magkaaway tayo. Hindi, diretso yung salita Yeah, rito. promise, sir. Yeah, promise. Hindi naman ako rito yung pakime-kime Kahit pa. tingnan nyo ngayon, wala nang ano yun. Ako na lang sa doon. I-delete mo. Pag dinilit mo, magkaibigan tayo. And time will come, magkakaroon ka ng problema, tutulungan kita. Sige po. Ganun naman dito eh. Di ba? Magkaroon ka ng problema, I promise you, I will help you. Tulad ng ginagawa ko sa iba pang mga OFW, tutulungan kita. Ipaglalaban pa kita ng patayan, itataya ko yung buhay ko para sa'yo. Kapag tumabla ka na, naging parehas ka na. Yes, Huwag mo na lukuhin yung kapwa mo OFW. Okay? Okay, Sige. sir. Salamat, Melvin, sa pagpunta. Ha? Salamat, sir. So, asahan ko, itigil mo na ito. Opo, sir. Promise po yan, sir. Salamat, Melvin. Ha? Salamat. salamat din. Okay, magandang hapon sa'yo. Okay, sir. Thank you, thank you. Wanted. At magsilbi na rin yung aral sa iba pa na gustong mag-attempt. Yes. Alam nyo mga kapatid, nakakaawa po talaga ito mga OFW natin. Sila po yung tinatawag nating mga bayani. And yet, itong mga bayani natin, inaapi ng sarili nating kababayan. Di ba? Yun ang masakit dun eh, no? Kapwa mo. Kapwa mo mismong aapi sa'yo. Yung bang apin sila ng mga Arabo, masakit. Masakit yun. Pero, sige na nga, pikit mata. Gagawin yung mga Arabong yan eh. Di ba? Pero, yung kapwa mong Pilipino, ang mga api sa'yo, katarantaduhan na yan. Ibang usapan na yan. Agency. Sino ba mayroon ng agency? Mga Pilipino rin. Yan ang unang-unang mga api sa mga OFW natin. Pangalawa, itong style ni Melvin. So, hindi nga lang double whammy, triple or... Grabe. Tigilan na po natin yung panluloko sa mga OFW. Kayo dyan sa mga agency, binabantaan ko kayo. This is a banta. This is a threat. Hindi threat na para papatayin ko kayo. Hindi. This is threat na I will do something na para may kalalagyan kayo. Tutugising namin kayo kapag inapi nyo yung mga OFW natin. Okay? Okay, may bago tayong bisita si Arlene Putotan at Marivic Diosano para ireklamo yung kanyang kapitbahay na isang senior citizen dahil daw Senior po sa citizen? pagiging chismosa nito. Ha? Okay. So, Ma'am Arlene, magandang hapon. Sino si Ma'am Ay, Arlene? nakakasira hapon talaga ang po. chismis. Si Sige. Ma'am Arlene saka si Ma'am Marivic. Opo. Hindi, yung chismis nakamamatay pa. Nakamamatay pa, oo. Oo. Ito, smiling face si Ma'am Arlene kayo? O si Ma'am Marivic po, Marivic. Sige. Ma'am Marivic, inireklamo nyo itong si Ma'am Elena Artes. Senior citizen na po ito. Opo, sir. Kasi super talaga chismosa siya, sir. Nakakasira talaga siya ng pamilya. Anong klase paninira pong ginagawa niya? Sinasabi Ano niya? po, sinasabi niya po ako, nilalandi ko yung asawa niya. Bugaw po daw kami. Ay, masakit nga naman yun. Masama yun. Foul po yun. Foul yun. Nilalandi mo rin asawa niya. Opo. Sige, pag-usapin ko po muna kayo. Pag hindi niyo po kaya mag-usap, ako mamamagitan. Ma'am Elena Artes. Magandang hapon po, Ma'am Elena. Ma'am, sir. andito po si Ma'am Arlene. Opo. Namumula po yung mata niya at maiyak-iyak na siya kasi raw po ginagawa niyo yung hindi maganda na sinasabi niyong kabit siya ng inyong mister, nilalandi niya yung mister. Sir. At siya'y bugaw? Sir. Sandali, uusap na kayo. Usap kayo, Arlene. Gagawin ko po, mangiyak-iyak gawain yan, sir. Kunyari lang yan. Pero, bakit lagi ko po silang nahuhuli na nagsisilip-silip yung babae, nagpapatay ng ilaw doon sa loob po. Yung lalaki, nandito sa labas po sa iskinita ko, yung lalaki nakasilip din doon sa kanya. Lalo na pag may lakad yung lalaki po. Sino po si lalaki? Mister mo? Yung asawa ko pong matanda, 70 na po yan. Pero mahilig sa babae yan. Ay. Magaling ganun ba? yan, Bakit? mahilig talaga Nahuli sa niyo babae. ba, ma'am, Yung na babae na po sumisilip-silip? yan, sir. Sumisilip-silip Yung po si babae na mister? yan, po? Sinisilip-silip ni mister itong si Elena? Opo. Itong si Pag Arlene? hindi- Sir, paanong hindi ko maramdaman, sir? Mayroon siyang, na may oras talaga po siyang hindi matulog magdamag. Palabas-pasok siya, labas-pasok siya. Tapos makikita ko yung Arlene na yan, nandoon po sa labas yan, alas 10 ng madaling araw. Pero nakita mo ba sila nag-holding hands, nagyapakan, halikan? Hindi ko po nakita yan, basta yung magtitigan lang sila po. Ayun ang po nila. Ang ko po dyan, tapos yung babae na yan, pag umalis na yung lalaki, pupunta yung babae dyan sa kay Arlene bahay,
para mag-usap sila, magtawanan silang dalawa. Tapos aalis din yung babae, nakaalis na yung lalaki. Okay. Ma'am Arlene, ang sinasabi ni Ma'am Elena, Sinusugod na ako niyan, sir. palagi daw kayo Sir, nag-uusap ng kanyang mister. Anong masasabi mo doon? Hindi po totoo yon. Ha? Nung sinasabi mo nga lagi ako nasa labas, nagpapatay ako ng aso, nagpapaihi. Mali po yung sinasabi mo. Panindigan mo yung sinasabi mo, ha? Wala kang ebidensya. Teka muna, nag-uusap daw kayo ng kanyang mister. Palagi. Wala. Simula noon, simulang nandyan pa ako na nakatira doon sa Santa Misa, hindi po talaga kami nag-usap. Ano Yun daw ang yung, sinasabi ko sa kanya. yung pasilip-silip si mister sa iyo at ikaw daw pasilip-silip sa bahay niya? Hindi po totoo yun. May bata akong alaga doon, sinisilip ko dahil parang anak lang namin. Yun ang sinasabi niya, ngayong asawa niya sinisilip ko. Kasi nag-iisa lang bahay sila. Okay, so, Ma'am Elena, Po, sir. okay, hindi naman daw yung mister mo ang sinisilip niya. Ang Ay, sinisilip ano niya yung... po yun? Pag wala po yung asawa niya, lagi po nakasilip doon sa bintana. Tapos yung lalaki po, nandoon lagi sa iskineta. Nahuhuli ko yan, sir. Yan sa tanda ko na po yan. 65 na po ang ano ko yan, ang edad ko po yan. Ngayon lang po na naramdaman ko dyan sa lalaki na yan. Kaya nga, ma'am, sorry, yung ma'am, babae na yan, sa yung tanda-tanda dalawa nyo po yan, ma'am, meron pa rin bang pagseselos? Dapat po, hindi na kayo nagseselos pag anong edad nyo. At saka, si mister po ay 70 years old na. Hindi na nga kaya niyan gumawa ng kababalaghaan dahil sa kanyang katandaan, pagseselosan nyo pa. Sir, hindi pwede yung po na ano yun. Hindi kaya po dahil malandi yung babae. Lalo na yung dugyot na yan, nakatabi mo. Yan ang maano dyan. Yan ang tinutulay dyan ng Arlene na yan. Maraming anak ho yan, maraming asawa yan. Opo, wala akong nililihi, marami akong anak. Pero hindi talagang ako nang alam buhay mo. nang ng lalaki yan. Okay, Ma'am Arlene, tama? Wala po akong Ikaw, siya, si alam Ma'am ng Arlene? sinasabi niya. Opo, sir. So, wala kang alam. Ma'am, baka naman pwedeng iwasan nyo na lang po itong si mister. Anong pangalan po ng mister nyo, Ma'am Elena? Jesus Artes po, sinugod ho ako niyan. May dalang panaksak yan. Sino? Hayop na yan, ng babae na yan. Kaya lang ha? Kaya lang ano po yan dito, nagtapang-tapangan dito sa lugar namin po. Hindi namin mga kilala kaano po yan. Okay, sandali po. Ma'am Arlene, baka pwedeng iwasan mo na si... Anong pangalan ulit ni mister? Anong pangalan? Jesus Artes. Baka pwedeng iwasan mo na si Jesus. Sir, ano po, sabihin ko totoo. Yung asawa niya, siyempre, madaanan yung bahay namin. Kalsada yung gitna. Hindi ko naman nilalandi asawa niya sa totoo lang. Bakit landiin ko pa yung asawa niya kung gusto kong maglalandi? Yung bata ng edad. Di ba bakit anuhin ko pa yung asawa niya matanda na? Oh, Ano? ma'am. Yung utong na lang ang matatakpan, lalabas ng bahayan. Lalabas dito sa labas yan. Andi dito yung lalaki sa labas. Huwag kang masisilos, matanda ka na. Lahat ng mga tao dyan, pinagsisilosan mo. Kahit mag-ebidensya ka, wala kang ebidensya. Marami kang ang anak sa ang mga tao dyan sa kapitbahay natin, walang nakikita nga naglalandi ako. Kung hindi sa akin, hindi mo maging tabit yung matanda dyan na kasama mo. Yung matanda dyan na kasama mo, kung hindi sa akin na ginawa mo akong tulay, hindi mo maging asawa yan. Oh, Ma'am Arlene, may utang na loob ka pala kay Ma'am Elena kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi mo pala naging asawa yung kasama mo ngayon. Ngayon, sinisiraan Yung niya ang kinakasama mo buhay ngayon, ko. anong pangalan ng kinakasama mo ngayon? Si Dante Saliba po, nasa barangay po. Kaya nga, si Barangay Dante Saliba, Tanod po. hindi mo sana maging boyfriend yan ngayon o maging kalibin partner kung hindi dahil pala kay Nanay Elena. So may utang na loob ka kay Nanay Elena. Hindi po, ginagalang ko po siyang nanay. Nanay ito po sa ma'am, kanya. so inaamin mo na may utang na loob ka kay Ma'am Elena dahil sa ginawa niyang pagtulay sa inyo kay Dante. Tama? Mali? Di ko alam po, nga siya pala ang tulay. Oh. Oh. Okay, kung ganun pala, meron siyang utang na loob. Na kami nag-usap kami, yung maging asawa ko nag-usap kami. Sinusundan natin niyayaya mo ako. Ako bang nagyaya sa'yo? Niyayaya mo ako para sundan natin ang lalaki. Si Dante ang nagyayaya, isama yung batang alaga ko. Hindi yung lalaki ang nagyayaya. Sinungaling ka. Sandali. Ikaw ang nagyayaya. Sinungaling. Sinungaling ka. Hindi ka naman taga rito, kaya naghahanap ka talaga ng lalaki. Huwag mo ko idamay sa mga kalukuhan mo. Kalukuhan mo? Yung kalukuhan mo, ang tigilan mo.
tigilan mo ng bibig mo. Kay Oh, simulang talaga? dumating yung pamilya ko, sabi mo, Ano naubos ngayon? yung Kung pera pamilya ng mo, asawa ano ko yung at saka pamilya mo? bigas. At Ha? ngayon, hanggang Ano yung ngayon, pamilya mo? anong buwan na ngayon? Pinagsisilusan Anong mo pamilya mo? ako. Anong pakialam ko sa Silip-silip pamilya ako mo? dahil sa asawa mong ugod-ugod na. Anong Bakit pakialam ko sa kapatulan ko pamilya yan? mo? Ginto? Ha? Kilala ko ba yung mo? Asawang pamilya mo? Ma'am Elena, namin kilala. Ma'am, isang point lang sa akin, bakit nga naman, pagkaka-interesan ni Ma'am Arlene, yung mister mo, unang-una, sabi niya, matanda Hindi. ng araw yon. Sir, Tapos, sir. sandali lang po. Tapos, pangalawa, ma'am, magkaibigan naman kayo. Tinatanong niya siguro kahit papaano, yung naitulong mo sa kanya na dahil sa kanya, napakilala mo, itong si Dante. Kaya sila ay magkalibin na ngayon ni Dante. At pangatlo po, magbarkada pala kayo dati. In fact, sabi mo pa nga, nag-ayaan kayo na sundan yung mga lalaki. Sir, hindi kami magkabarkada niyan. Kailan ko lang ko kilala yan. Di ba nasabi mo kanina, niyayaya ka niya, sundan natin yung mga lalaki. Di ba ikaw mismo nagsabi, niyayaya ka niya na, maghanap tayo ng mga lalaki. Ilang buwan pa lang po kami nagkakilala niyan. Hindi ho ako nakikipagkwentuhan yan sa mga yan. Kaya hindi po ako nangangapit bahay dyan sa mga yan. Okay. Hindi ko mga kilala mga ugali niyan. So, Dahil kilala Ma'am Elena, pwede ho ba akong mag-request? Opo. Pwede ho ba na magkabati na lang ho kayo? Itigil na po muna natin yung inyong Sa akin away. naman po, okay naman po yun. Tigilan lang ho yung pagkaganyan-ganyan po. Nang panghamon-hamon ho niya na yung pagparinig-rinig po na papatayin niya ako. Nagbasag na po ng bote dito sa harap namin yan eh. O, doon sa bahay namin. Hindi po doon sa tindahan mo, sa bahay mo, sa bahay namin. Hindi makakain ang mga sinabi niyang kagabi. Alam mo, sinigawan na po nung manugang kong dumating niyang kay kung ano-ano mga sinasabi Okay, sandali po. Ma'am, excuse me. Ma'am Arlene, hindi nga po maganda ang dating nung kahit na nagbasag ka ng bote at hindi po sa bakuran ni Ma'am Elena. Sandali lang po, Nanay Elena. Pero yung pagbabasag mo ng bote sa bakuran mo at pinapakita mo kay Ma'am Elena, parang naghahamon ka ng away. Pwede ba i-stop mo na gawin yun? Wag na? Hindi sir, sasabat ako po sir. Kaya lang naman po namin ginawa yung kahapon sir. Dahil siya talaga sir, pagdating na kahapon sa bahay, siya talagang unang-unang nagdabog. Kaya ginagawa namin sir, ugali niya kasi tuwing umaga nagpaparinig niya sa akin, ayun yung aso mo. Araw-araw gutom." na lang, ganyan, O, diba? puno ng Lahat utak yung namin. nararamdaman namin sir, binalik namin sa kanya. Para maramdaman naman din niya yung naramdaman namin. Pero hindi nyo ba tinitingnan yung aspetong itong si Nanay Elena ay nakakatanda sa inyo at parang nanay nyo na, senior citizen na, baka pwedeng pagpasensya nyo na lang at pag-usapan nyo na lang ito ng maayos at magkabati-bati na lang po kayo? Sa amin naman sir, pwede. Okay na sa amin. Pwede po Kaya sa nga amin. nagbaranggayan kami para magkaayos. Pero ayaw niya sir. Daldal pa rin siya, Ayaw di ba? talaga niya sir. Hindi, pwede ba pagpasensya nyo na lang siya kasi matanda na nga itong si Ma'am Elena at senior citizen pa. Oo nga po. Kaya Okay ba? namin, kaya po namin siyang pasensyahan sir. Okay na, Kaso lang sige. sir, So, Kaya namin, pero siya ganun-ganun pa Okay, rin. sige. Ma'am Elena. Ma'am Elena. Okay. Sir. Sige, pagpapasensyahan ka na lang daw nila at papatawarin nila kung ano man yung problema mo sa kanila at problema nila sa iyo. Magpapakatawaran na. Paano po yung ginawa niya ng Arlene sa akin yan? Dalawa kahapon niya na may diradalang kutsilyo po na anuhin niya ako. Papatayin daw niya ako. Pupugutan ako ng ulo. Ganun na lang po. Papayag ba yung pamilya ko, sir? Teka muna, ma'am. Ayaw mo ba makipagbati rito sa kapitbahay mo kay Miss Arlene? Makipagbatay sir ako dyan kung wala akong maririnig nan. Okay, sige. Ikaw Wala. naman ang kaparinig. Opo, sandali. Tapos na to. Matatapos na natin. Opo. Sige po, ma'am. Wala na ho kayo maririnig mula kay Arlene at saka kay Marivic. Okay sa yan. Wala na. Hindi na sila magpaparinig, hindi na sila sisilip-silip, hindi na sila magpag-usap sa mister mo. Wala na lahat. Tahimik na sila. At ang gusto nila ay magkaroon ng katahimikan at magkaibigan na kayo. Pwede? Oh, sige sir. Okay naman po. Okay. Very good. At kayo naman po, Ma'am Elena, request Dahil ko po, sa ma'am. akin, sir. Ma'am, sandali sa ako akin- muna, ma'am. Ako lang, para matapos na tayo. Malapit na to. Malapit na. At kayo naman po, itigil nyo po muna pagbubunga nga. Pwede po ba? Po ako sa asawa ko. Talagang inaaway ko po yung asawa ko. Ma'am, Hindi okay po lang po sila. awayan yung asawa nyo maghapon magdamag, pero kung pwede, ma'am, wag na ho kayo magpatama, magparinig dito sa dalawa para hindi na po lumaki pa ulit. Pwede ba, ma'am? Murahin nyo po si Jesus, tadyakan nyo, sampalin nyo, putulan nyo ng buhok, kung ano na pa man. Putulan po ng ari, sir. Putulan ng ari, sir. Hindi, putulan ng buhok para kalbuhin mo, para hindi na makapag landi-landi dyan sa kalye. Kasi para makalbo na, yun ang ibig sabihin. Okay? Wala akong pakialam doon.
basta't wag mo lang paringgan itong si Arlene at saka si Marivic. Pwede po ba? Yan ang mahilig magparinig po kay ang doon po nag-umpisa niyan, sir. Ma'am, sandali lang ma'am. Paano tayo matapos? Ma'am, pumayag sila na tatahimik na sila. Hindi na sila magkikipag-away sa iyo. Ikaw din, wag ka na makipag-away sa kanila. Pwede? Opo. Good. Bati na po kayo. Okay, ma'am? Opo. Okay. Alang-alang po sa akin, ma'am. Dadala ako dyan ng pasalubong para sa inyo. Peace offering mula po sa kanilang dalawa ni Arlene sa Marivic. Pagbatiin ko kayo. Okay? Sige po. Ano bang paborito mong pagkain? Miski na ako po, wala po akong paborito. Miski na ano lang po kung mayroon. Oh, sige. Pupunta ako dyan, dadalang kita ng regalo. Pagbabatiin ko kayong lahat-lahat ni Arlene sa ni Marivic, okay? Opo, sige po. Oh, for the meantime, ceasefire muna. Wala munang parinigan, wala munang salitaan. Pwede ba? Request ko lang. Opo. Ayun. Sandali naman po. Chairman Loreto Eraskin. Chairman. Sir, magandang hapon. Magandang hapon. Chairman, pag-aayusin ko po ito sila dyan po sa inyong tanggapan. Pupunta po kami dyan at pagbabatiin po natin sila dyan po sa inyong opisina. Okay, Chairman? Sir, maraming salamat. Mabuti na tulungan mo ako din, sir. Sige po. Ako pong bahala. Gawan po natin ng paraan to. Okay? Yes, sir. Chairman. Maraming salamat po. Opo. Ma'am Elena, ha? Okay. Opo. Akong bahala Opo, sa iyo. Ha? Opo, sir. Opo. Idol kita, sir. Ay, yun naman pala. Ma'am Elena, sobrang thank you, Ma'am Elena. God bless you po. Idol na idol ko kayong tatlo po. Ay, salamat po, Ma'am Elena. God bless po, Ma'am Elena. Opo. Mabuhay ka, Ma'am Elena. Thank you po. Thank you po. Thank you. Okay. Request ko naman sa inyong dalawa. Kasi naman, nakakatanda naman talaga Oo nga ito. po talaga, sir. Parang nanay nyo na ito. Yun ang Okay. gusto ko. Pero Pag- kaya nga po kayo pumunta po kami ng barangay, sir, para magkaayos Okay, kami. sige. Kasi parang tinuturing namin sariling Sige. nanay. Pagpasensya nyo na lang siya. Opo. Sige. Pag-ayusin ko kayo. Opo, sir. Okay? Yan ang gusto Swerte ko. nyo si Idol pa. Ako mismo, pag-ayusin ko kayo. Opo, sir. Sige po. Okay? Salamat po. Ako mismo pupunta doon Opo, sir. sa barangay. Schedule natin. Opo. Sige po. Saan ba ito? O Santa Mesa lang pala. Opo. Para matapos na ito, magkakapit bahay lang kayo eh. Kaya nga, yun ang gusto ko namin, sir. Halap lang Sige. talaga. Ha? Yung pong gusto For the ko meantime, mag-aayos please kami. lang. Walang parinigan. Opo. Huwag ka nang bubo-aboso. Huwag ka nang sisilip-silip kay Jesus. Opo. Okay? Huwag ka nang lalabas-labas. Iwasan mo na. Opo. Iwasan Paano mo na. ako paglabas, sir? Hindi, pag lumabas ka, huwag kang nakatingin sa bahay nila. Nakayuko na lang. Eh, siyempre, paglabas sa pinto namin, ang bahay nila eh. O di, nakayuko ka lang muna. Uyuko lang muna, tapos huwag kang magparinig. Kaya nga, Tapos huwag kang nakangiti. Yung seryoso lang. Ganon. Kasi ipoprovoke mo siya. Kung halimbawa, dadaan ka tapos nakangiting aso ka, mapoprovoke nga ito. Seryoso ka lang, nakayuko ka lang. Opo. Tuloy-tuloy, huwag kang magsalita, huwag kang magparinig para maayos na natin to. Opo, Okay? sir. Opo. Ayusin natin to, ha? Opo, sir. Sige po. Salamat sa inyong dalawa. Salamat Mabuhay po kayo. rin po. Salamat. Ingat po kayo, ha? Sige po. God bless Thank you po. po. Thank you po. Thank you. Okay, at tayo naman ay mag-news break muna. Samantalang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K battery Dare to Compare, CDO Carne Norte, at ng JNT Plasticware ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contests, promos at mga bagong produkto. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglaloving-loving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Batiin daw muna si Mr. Philip Norman Briggs, Mrs. Ida Briggs. Mga taga Tarlac City po ito ang pabati ay
from avid listeners ng Wanted sa Radyo at ganun din itong mga avid listeners din po ito, sina Mr. Joey de Guzman, Edgardo de los Santos ng HM Transport at ni Engineer Homer Mercado, and of course binabati din po natin ng happy 3rd anniversary ang R2 Bads Nail Spa, lalong-lalo na po kay Miss Rowena De Unida. So congratulations kay Weng De Unida ng R2 Buds Nail Spa sa kanilang happy 3rd anniversary. Samantala mga kapatid, Philippine Standard Time. Ganap na po ang alas 3:24 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakaritang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kang nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For increased caller text, Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Sabado night, sarap na uring sa atin. O Sabado night, prevail sana, sarap na hanap natin. Let's go! Sabado night, sarap na uring sa atin. Anumang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Pilsen na. Sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, anumang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, news update. Ang oras, 3:25 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Naghain na ng petisyon para sa 2 pisong singil sa minimum na pasahe sa jeep ang ilang transport group ngayong araw. Pinangunahan ng grupong ACTO, LTAP, FEJADAP, ALTODAP at Pasang Mazda ang formal na paghain sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sakaling mapagbigyan, magiging 10 piso na ang minimum fare sa jeep na ngayon ay 8 piso. Gate ng grupo, kailangan na ng aumento sa pasahe sa jeepney dahil sa 8 sunod-sunod na linggong pagtataas sa presyo ng krudo. Nakabawas din daw sa kanilang kita ang sobrang sikip ng daloy ng trapiko at ang patuloy na operasyon ng mga kolorom. Habang dinidinig, hirit naman ng mga transport group sa LTFRB na magpatupad muna ng pisong provisional fare increase. Sabi naman ng LTFRB kung nasa 200,000 jeepney ang mayroon ngayon sa buong bansa na kayang magsakay ng 16 na pasahero, tinatayang nasa mahigit 3 milyong pasahero ang apektado kaya kailangan daw nilang pag-aralang mabuti ang petisyon. Sa ibang balita, nilinaw na Malacanang na hindi holiday ang dineklara na National Day of Protest ni Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na Huwebes, September 21. Tanging ang suspendido lang umano ay ang pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at klase sa mga pampublikong paaralan at state universities and colleges. Pero paglilinaw ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang suspensyon ng pasok at klase sa mga pribadong kumpanya at paaralan ay ipinagpapaubaya na nila sa mga pamunuan nito. Maglalabas umano ng Memorandum Circular ang Malacanang kaugnay nito. Pagkakataon daw ang National Day of Protest sa September 21 para bigyan ng publiko na makapagpahayag ng kanilang saloobin. Ayon pa kay Abella, inutusan na rin umano nila ang mga law enforcement agency na huwag makialam sa mga mass action at siguruhin ang maximum restraint. Philippine Standard Time, 3:27 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, news update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry everyday for poor eyesight, mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Bagot ka na ba sa traffic?
Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Naku, daming bisita! No problem. Discarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, #1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit na pansahog, mas maraming diskarte. The best ka talaga, Han! CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madiskarte. Yan ang mga taga-Section B! Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto at sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan. Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginhawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na. Take 1 capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito,
para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sa doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Alright, balik na po tayo. Ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation at ng Organic Acai Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle na available na po sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. At si Lolo Demetrio Colorado, 62 years old na po siya, meron siyang pakiusap, idol, kasi siya pala ay dinidialysis na at hikain pa. Sana man daw mapagbigyan siya na makapag-park ng kanyang sasakyan sa mismong tapat ng kanyang inuupahang bahay sa Barangay Galas, Quezon City. Kung tutusin, PWD siya, Nins. Oo. Person with disability. Yes, true. Dahil dialysis siya, tapos mihika pa siya. Dapat meron talaga special parking slot para sa kanya. Oo. Di ba? Dahil sa case niya. Special consideration because of his predicament. Yung kaso niya, tama ka. Sir Demetrio, magandang hapon. Magandang hapon po, di po. So request niyo po sana pagbigyan kayo makapag-park sa harap ng bahay niyo. Opo. Kaya bakit, sino ho bang nagbabawal? Yung pong barangay Kagawad po. Bakit niya ho pinagbabawal? Harap naman ng bahay niyo yon. Nung pong una, siya po ang may sabi na karapatan ko raw po na magpark doon dahil ako po nangungupahan. Okay. Nung matagalan po, bakit bigla pong nagbago siya? Bakit niya po pinagbabawalan kayo? Siya ho ba ang landlord? Hindi po. Nangungupahan din po siya doon sa... So pareho kayo nangungupahan? Pareho po kami nangungupahan. So wala siyang karapatan na ipagbawal ka. Kung meron mo magbawal sa iyo na wag magpark sa harapan ng bahay mo, A, kung landlord yan at may reason, B, kung merong ordinansa sa barangay na bawal magpark sa harapan ng bahay nyo, diba? Or C, yan ay privately owned property at pinagbabawalan ka ng may-ari ng lupa. Doon na sa tatlo. Kung wala doon sa tatlo, kisihudang kagawad pa siya ng kung anong barangay, wala siyang karapatan na ipagbawal yan. Kausapin na natin si Chairman. Mas mataas to kay kagawad. Chairman John Ray Reyno, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Sir, andito po si Sir Demetrio.
Opo, Alam niyo na ho yung sir. problema niya, kikagawad? Opo, sir. Sir, ganito po yan. Opo. Actually, ako po mismo nagsabi kay tatay Aha. na tay, pwede po doon sa kabilang side nyo iparada. Ano po? Kasi, sir, Okay, baka pwedeng? iparada niya doon sa Luzon Avenue, doon sa kabilang side. Kasi sir, doon po sa mismong gilid niya, andun po yung fire hydrant. Last time po sir, nagkasunog po rito sa Rojas. Kami po bilang fire volunteer, hindi po kami nakapagkargaro kasi wala yung susi, wala yung driver, tapos wala yung ano sir, yung battery. Eh, siyempre sir, yung sunog naman po, wala naman pong pinipiling oras. Puti sana kung si tatay, kahit nasabihin yung bawal doon under ng fire code ng BFP na bawal doon, pinapayagan ko. Kaya lang sir, nung magkasunog, nahirapan po kami sir. Naintindihan ko po yan. Naintindihan ko po. May punto nga po talaga kayo. In the first place, bawal ho talaga mag-park sa harap ng isang fire hydrant, Sir Demetrio. Sir, pinapayagan Patakaran ho ko talaga siya, yun. binibigyan ko sir ng konsiderasyon na doon sa kabilang side kasi kantuan sila sir eh. Pero gaano kalayo po yon sa tinitirahan ni Sir Demetrio, yung sinasabi Hindi, niyo sa ganun may lang sir, Luzon? side lang din. Siguro, mga 3 meters o 5 meters. Parang, alam niyo yung kantuan, sir. Ilang hakbang Diba? po yon? Mga ilang hakbang? Kantuhan. Sa kabilang side lang. Yung kumbaga, yung mismong bahay niya, nakapael. Bababa lang siya ng hagdan, doon niya ipaparada sa kabilang side instead na doon sa side ng mismong hydrant. Pinapayagan ko naman, sir. Ang problema, ewan ko, ba't ayaw niya ron? Okay, sandali lang po, no? Opo, Sir opo. Demetrio, naintindihan ko po yung sinasabi ni Chairman at ang dahilan kung bato kayo hindi pinapapark doon sa harap ng bahay ninyo dahil nakaharap po kayo sa fire hydrant in case of emergency o nagkasunog, hindi ho nila magagamit yung fire hydrant dahil nga nandun yung sasakyan na nakasagabal at bawal naman po talaga, nasa patakaran ho talaga ng fire code at saka sa mga ordinansa at maging sa traffic rules and regulation, never park in front of a hydrant. Now, meron pong alternatibo si Chairman, malapit lang naman daw po doon sa inyong tinitirhan, isang kanto lang daw po. Gaano ba kalapit yung matanong ko muna sa inyo? Yung pong sinasabi nilang kuwan, hindi naman po tinuturo kung saan. Pero yung pong fire hydrant na sinasabi po nila, nilagyan na po nila ng kuwan po yun, ng pintura, ng ginuhitan na po yung fire hydrant na yun na kuwan, no parking po. Opo, Ay, yung pong sa akin, lampas po doon sa kuwan. Lampas? Opo, lampas So, po. hindi ko kayo nakasagabal, hindi ko kayo nakaharang? Hindi po. O sir, kung hindi nakaharang sa fire hydrant, pwede sir. Sir Erwin. Rafi po, Rafi. Sir Rapi, Apo. para po mas maniwala po kayo sa akin, sir, papunta po kayo ng taon nyo para ipaliwanag po sa kanya, ituturo ko po ako po mismo sasama. I-actual ko po sa kanya. Sir, isipin nyo yung hydrant, parang ang gusto niya, yung mismong hydrant. Di ba, yung centimeter, 1 centimeter ang lagpas. Kumbaga, sir, 50 meters nga ang dapat na nasa batas ng fire code. Sabi ko sa kanya, sir, ako na mismo, tinotolerate ko na si tatay for humanitarian, doon lang sa kabilang side, kabilang kanto. Hindi kanto na kalsada, sir, ha? Ibig sabihin, pail kasi yung portion. Kaya nga po, gaano po kalayo ulit? Paki-ulit? Siguro, sir, yung pagpaparadahan niya, mga 10 hakbang lang. 10 hakbang? Sir. Okay, excuse me, sir. Sir, Sir Demetrio, 10 hakbang lang daw po yung alternatibong binibigay sa inyong parkingan ni Chairman. Mukhang okay naman po yun sa akin palagay kahit hindi ko pa nakikita. Kung totoong 10 hakbang, malapit-lapit nga lang po yun. Kumpara po dun sa fire hydrant na bawal naman talaga po, sir, dahil kapag nagkasunog, magiging balakid po yung sagabal sa trabaho ng mga bumbero natin. Hindi po papayagan ng kuwan po yun, ng tapat ng may tapat po. Yung Hindi, kaya nga po, sir, si Chairman ang bahala. Tama ba ako, Chairman? Ikaw nang bahala. sabi ko naman po sa kanya. Sir, sandali lang, Chairman, sandali lang. Ikaw po ang gagawa ng paraan, ma-designate yung spot na yun na sinasabi nyo, especially for Mr. Colorado. Tama? Opo. Okay. Ayun, palagay mo, Sir Demetrio. Si Chairman na mismo ang gagawa ng paraan, kakausapin ng mga dapat kakausapin na
yung lugar na yon na ibibigay niya sa inyo exclusively for you. Tama, sir? Exclusive para sa kanya lang. Wala na ibang pangkapagpark, kundi siya lang. So, alam nyo, sir, ito po yan, idol. Sir, hindi. Sagutin mo lang po, sir. Tama? Opo. Okay. Sabi ko pa nga, kahit gusto niya, sa barangay niya iparada, wag lang doon sa hydrant, sir, eh. Oh. Hindi, siguro sa barangay, malayo na po yun. Opo. Hindi. Pero doon nga, ginawa ko na Salamat po sir. sa pagbobolunteer nyo sa barangay, pero malayo na po yun. Ang pinag-uusapan natin, dapat malapit po sa kanyang tinitirahan dahil nga po... Malapit po yun yung binibigay ko sa kanya. Okay. 12 hakbang lang, wag lang po talaga sa fire hydrant. Okay, kanina po 10, ngayon 12. Baka mo bukas po, 30. Baka mamaya 30 na. Sir, kaya nga po sabi ko sa kanya, tay, liga, ako doon ka magparada. Okay, ganito gawin natin, sir. I-inspectionin po namin, sir. Pupunta kami dyan. Mas maganda po para makita niyo Okay, po. sandali lang po. Opo, ha? Sir, excuse me, Sir Demetrio, sasamahan po namin kayo, inspectionin namin, titingnan namin kung totoo sinasabi ni Chairman na yun daw po ay 12 hakbang lamang. Kung 12 hakbang lamang, sir, at hindi naman po kayo nakakasagabal sa fire hydrant, nakikita ko po, okay na po alternatibo yun. At ang pangako po ni Chairman, sir, yung spot na yun, exclusive for you na. Kakahunin na ni Chairman yun na ito ay parking spot lamang ni Sir Demetrio, wala nang iba pa. Tama ba ako, Chairman? Sir, sige Idideklara niyo po yung space na yun para lamang kay Sir Demetrio bilang konsiderasyon sa kanyang katayuan? Sige po, sir. Okay, Salamat po. Okay, sige, sir. Chairman, darating po kami dyan. Ayusin po natin ang problema. Opo, salamat po. Magandang hapon Sige po, po. Chairman. Mabuhay ka, Good Chairman. afternoon din po. Okay. Sige po, salamat po. Sige, sir. Sasamahan po namin kayo doon sa lugar na para masiguro at lalagay tayo ng karatula doon. Gagawin po namin yan. Hindi ako nagbibiro. Palalagay po tayo ng karatula doon na this spot especially for Mr. Colorado lamang. Okay? Idideklara natin na special spot yung para sa inyo lang. Okay, sir? Wala naman po kasi isang tinuro na... Hindi, kaya nga, sir. Kami na po ang gagawa ng pag-inspect. At kami na po ang mag-uubliga kay Chairman na idideklara po yung isang spot doon na sinasabi niyan, 12 hakbang lamang, especially for you only, exclusive. Okay, sir? Kasi ang totoo po niyan... Hindi, okay na po yun, sir. Gagawa natin ng paraan. And then kung kinakailangan, magpapasa po sila ng ordinansa para ideklara yung space na yun para sa iyo lang. Gagawin po natin yan. Okay, sir? Sige po, sir. Thank you po. Within this week, sir, darating kami doon. Antayin nyo kami. May oxygen po kasi ako nakalagay doon sa kotse. Kasi yung po talaga ang pag emergency lagi po akong Wala ho ba kayong, ayaw mo muna, wala ho ba kayong assistant? May po ako, may manugang po ako nagdadrive doon Okay, sa kwan. sige. Yun naman po pala eh. So, may nagdadrive niya manugang, tapos yung manugang niyo dapat ang tagahila ng oxygen. Naintindihan ko po yan kasi mother-in-law ko rin po may oxygen din. So, meron ho talagang taong mag-aalalin maghihila ng oxygen. Hindi nakapix na po sa sasakyan ko po yun. Okay. O sige po, at least meron naman pala kayong driver at may taga-alalay sa inyo. Ano po? So, ito pong pinag-usapan natin ngayon, mangyayari po ito bago mag-Biyernes. Okay, sir? By Friday, before Friday, meron na ho kayong isang parking slot para lamang sa inyo. Opo. Okay, sir? Maraming salamat po. Wala naman po, sir. God bless po. Sige po. Okay, good news naman tayo. Kukunin na ngayon, ikiklaim na yung purse na may lamang 8,400 pesos. Merong ATM card at ang nagsoli po nito ay si Mr. Samuel Bernales Jr. na isang company driver ng Pampangas Best. Okay. At ang may-ari po ng purse na yan ay si Mr. Marvin Pamplina, isa pong HR specialist. Okay. Bayani, company driver. Pampangas Best. Okay itong brand na ito. Pwede natin banggitin. Alang-alang kay Mr. Bernaldez. Usually hindi natin binabanggit. Kasi bayani naman siya kaya... kasi advertisement yan. Pero dahil kay Mr. Bernaldez, banggitin natin ngayon lang, one time. Pampangas Best Company Driver. Bigay na muna kay Sir Pamplina. Sir, pakibilang lamang po. Tama ho ba nung mawala yan? 8,400 ang laman? Pero habang binibilang ni Sir Pamplina, Sir Samuel, saan niyo po napulot yan? Sa UV Express po. IFX. Pasero din po kayo? Pasero po ako ng time na yun, sir. Napulot niyo yan? Opo. Ang galing naman. Ang galing naman. Kung tutuusin, walang pagkakilanlan yan. Pwede nang bulsahin, pwede na niyang gastusin yun. Pero, ang ginawa niya, pasero din pala siya. Pumunta siya rito, sinuli para mabigay natin dito kay Sir Pamplina. Sir, ang galing po nitong katabi ninyo. Yes, Bayani. Bibihira po yung ganon, yung kapwa pasahero. Meron ng sorry sa atin ngayon, pero siguro, kung matatandaan ko, pangalawa pa lang ito. So far. Na kapwa pasahero, nakapulot ng pera
sinuli. Usually, kung iba yan, wala na. Wala na. Wala pagkakalanan, walang plate number, walang lahat. Pasahero ako eh. Binulsan yan. Hindi naman siya yung driver ng UV Express. Eksakto, sir? Sakto po. Pataas yung pera, sir. Pakita nyo. Ito po. Kasi hindi nakikita kanina sa TV para makita ng ATC, Healthcare Corporation, na may sulian talaga rito. Ayan. 8,000, ha? Alright. Katabi nyo, sir. Yan yung bayani natin. Sir, paki-acknowledge lamang po. Kay Sir Samuel Bernaldez Jr. po. Company driver po sa Pampangas Best. Maraming salamat po. Kasi sa totoo lang po, hindi ko pa inaasahan na rin na mawabalik pa siya. Kasi parang nung Saturday pa siya nawala. So, nagulat po ako nung kahapon. Tumawag po yung bangko sa akin. Pinapaalam na pwede ko pong kunin dito yung wallet kasama yung ATM ko. Buti na lang may ATM card dyan. Opo. Kaya namin natuntong ka. Dahil magaling itong si Klein. Pakita mo si Klein. Nasa Ayan, yung ating Reyna nagsulian ng bayan. Nasaan si Klein? Ayan, sulian ng bayan. Klein, lapit ka muna. Pakita ka, Klein. Huwag ka mahiya. Yan, ang Reyna ng sulian ng bayan. Alright. Sige, sir. Nagpasalamat ka na? Ulit po, Sir, Sir Samuel, maraming salamat po. Actually po, since nga po naisip na baka hindi na tumabalik, willing po ako ibigay yung portion nito para lang dun sa hassle na... Portion? Opo. Sige po, ibigay nyo na habang nanonood yung mga netizen natin. Sige. Kasi po yung hassle na rin po na, na mabalik niya sa akin, malaking bagay na rin po yun. Magkano ibibigay mo sa kanya? 2,000 po kasi Wow. yung nakalaan po talaga to sa pang tuition at saka sa pangbayad ko sa estudyante bahay. kayo? Opo. Nagpa-part-time student po ako. Uy, ang galing naman. Sure ka? Opo. O sige, Okay lang ibigay mo yung 2,000. Ang galing naman. Sigurado po. Wala pong hiningi sa inyo. Opo. Basta ako tumulong lang po. Kusang loob yan. Kusa po. Salamat po. At saka actually po, ginawan ko siya ng painting kasi Painting? art po ako. Oh, galing naman. Sige, pakita yung painting. So, remembrance na lang din po. Ang galing naman itong si Mr. Pamplina. Pays to be honest. Magaling magpasalamat. Marunong siya. Nagwa-watercolor po kasi ako. So, naisip ko, ito po, bibigay ko na lang po sa kanya. Pakita nga natin sa camera. Pakita natin. Okay, paki-close up direct. Ayun. Ikaw ang gumawa niyan, sir. Apo. Nagpipaint ka talaga. Apo. Ano bang course mo? Yung una po, clinical psychology. Kaso nagtitake po ako ng visual graphics. Okay. Kaya pala ang ganda. Ibon. Anong klaseng ibon yan? Ito po. Anong pangalan ng ibon yan? Ang alam ko po, ano po ito eh. Ikaw nagpintay, di ba? Sige, Ano ba yan? anyway, ibibigay na. Basta Sir, ibon. Okay. Pero, sir, dyan lang muna. Huwag mo na alisin niya para makita sa camera. Ibibigay din natin itong 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng Robust at pinaka-stick sa Robust Extreme. Naibigay mo na yung 2,000? Apo. Naibigay na. Nakita sa camera? Apo. Nakita? Ayan na. Para makita. Tsaka yung 1,000 din ng ATC. Yung 1,000. Labas niyo po yung 1,000 ng ATC. Gusto makita ng mga netizen yan. Ayan. Okay. At needs, Siyempre, ito pa, 1,500 pesos worth ng ATC products. Kompleto yan. Meron din car mount holder mula po sa Cellboy. Okay. Trenzy portable basket mula po sa J&T Plasticware. Okay. Meron din pong Comea bags with Comea food products. Salamat sa Comea Dami. 3Q. Masarap talaga. Urex Drinking Battles, Urex Herbal Dietary Supplement, nakakatulong sa gouty arthritis. At Urex with Comea Sotanghon and Palabok. Salamat sa Comea 3Q. Masarap talaga Urex Herbal Dietary Supplement, nakakatulong sa gouty arthritis from Comea Red Crab Sotanghon. So good, so tanghon. Salamat po sa inyong dalawa. Mabuhay po kayo. Salamat po, sir. Idol. Thank you. Okay. At meron pa atang pahabol na good news. Isang pasasalamat sa ating accomplishment report. Andito po ang isang OFW, si Ma'am Virginia Columnas and Mariana Bato. Ito yung OFW. Napauwi na po siya na ang kanyang kapatid sinasaktan po ito ng amo niya sa ibang bansa. Sige. Ito yung sa OFW Alert. Ayun, sa aksyon sa tanghali. Aksyon sa tanghali. Okay. Saan si Ma'am Virginia ang kapatid? Itong si Ma'am Marian, yung OFW na napauwi. Ma'am, kinagagalak po namin makita ka. Kung happy ka, mas happy kami ng 100 times. Ayan. Ganda ng ngiti. Ma'am, paki-close up yung ngiti ni mo. Yan ang mga matatamis ng ngiti. Pagkatapos ng hirap at umiiyak siya noon yung umiiyak siya ng tulong sa OFW. Direct, paki-close up si Ma'am. Gusto ko makita yung matamis ng ngiti ni Ma'am Marian. Sige na, direct, paki-close up. Yan.
What a beautiful smile. Ang ganda po ng ngiti Idol, ni ma'am. masaya pa ako. Natulungan niyo ako. Ayun. Kailan po kayo dumating? Kahapon? Nung linggo po, Anong linggo? ng alas 7 ng gabi, ako dumating sa bahay. Okay. Kumusta naman po yung flight ninyo? Ayos lang naman po. Medyo delay doon sa pag-alis, pero okay naman po, Idol. Ayun. So baka gusto niyo pong pasalamatan din yung mga netizen na sumusuporta kasi yung mga nanonood, sumuporta at pinagdasal ka rin. Opo. Magpasalamat po kayo Marami sa kanila. pong salamat sa, una po, Idol, sa inyo po at sa lahat ng staff nyo. Maraming salamat po sa tulong at sa lahat po ng nag-concern at sa At mga- syempre, ma'am, yung kapatid Sa- ninyo. Opo. Syempre, siya yung bayani. Nilapit niyan. At saka yung anak ko po, Idol, Opo. marami na pong absent. Sinasama ko ngayon kay Mama, pakisabi po kay Sir Rapi na na exam namin. Oh. Kaya hindi po exam po nila. Idol. Ayun. Thank you. Eh baka pwede man hug mo yung kapatid mo. Nahag ko na po. Hindi, mahag mo on yan para makita nila nagmamahalan kayo magkapatid. Sige na, okay. Ayun, ang sweet naman. Thank ang you, sweet. sis. Ayun. Oh, siyempre, sino ba naman magmamahalan kundi magkapatid? Yan ang tunay na kapatid. Yan. Kasi ito kapatid network. Kasi dito sa kapatid network. Oh, para yung tatamis ng ngiti nila. Sir, mga Bisaya ito. Ay, asaman. Liti. Liti. Patilan. Kaya sabi ko siya. Kaya sir, ay mga lahi natin. Oo. Siyempre, lahat ng Bisaya matatamis magngiti. Opo. Oh. Pero masaya salamat talaga ako, sir. Ayun. Mas masaya po kami nang makita po safe kayo, nandito na po kayo. Sobrang thank you po, mama, sa pagpunta. Sir Idol, salamat Mabuhay din kayo. po. Kung ano pa maitulong namin sa inyo, ma'am, andito lang kami. Po, sir. Okay? Dalawang Thank you saludo po. ako sa inyo. Maraming salamat po talaga, Idol. You're very, very welcome po. Idol picture. Siyempre. Oo. Picture lang pala. Pagkatapos. Sige po, sige. At syempre, salamat kay Ma'am Marisa Cruz. Susunod na po si Nanay Christopher Min. Kasama niya po si Mr. Ronnie Carrasco sa Christopher Min. At ako po si Nina Taduran, Just Mabalos. Rafi Tulfo, mabuhay tayo mga Pilipino. Dito. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang. Dahil walang ligtas ang mga tiwali, kung patuloy yung ipapamuhay ang maling gawi. Kagawad na napakbalasubas na polis, kung sintidor na